Bakit kasi nagpagabi ka pa kina Aling Norma? Alam mo nang mahirap ang daan pa uwi. Sa susunod, hindi na talaga kita papayagang uminom pagkatapos ng trabaho. Para kasing batang hindi makauwi kung walang nanay na susundo sa'yo. Problema pa natin itong putik sa daan dahil umulan kanina. Ay, naku naman, Dikoy. Sorry na mahal. Alam mo naman na ngayon lang din kami nagkaroon ng konting pagsasalo-salo. Kasi nilibre kami ni Kapitan. Alangan naman natanggihan ko yun. Naku, nagdadahilan pang asawa ko. Nakita mo ba yun, mahal? Aswang yun. Aswang? Diyos ko, mukhang demonyo. Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig ka. Matalas sa mga pandinig ng mga yan. Kailangan nating mag-ingat. Makinig kang mabuti sa akin, mahal. Ang gagawin natin, gagapang tayo papunta dun sa Talayban. Pagkatapos, dadaan na muna tayo kay Manang Sisil para manghihi ng asin pangontra dyan. Sige, man. Ay, Diyos ko po. Nakakatakot. Teka, mahal. Mukhang nakita niya tayo. Palapit na siya sa atin. Hindi maganda to. Tumakas ka na. Ako nang bahala rito, Milis. Ano? Dikoy, wala kang dalang kahit anong panlaban. Anong gagamitin mo sa demonyo yan? Basta ako nang bahala rito. Lina, tumakas ka na. Pero Dikoy... Umalis ka na! Wala akong nagawa kundi ang tumakbo palayo, Sir Jupiter. Umagos ang mga luha ko habang pinakikinggan ang dagundong ng sarili kong puso sa loob ng aking dibdib. Gustuhin ko manglingunin ang asawa ko subalit binalot na ako ng takot. Ang tanging nagawa ko na lang ng mga sandaling yon ay ang sumigaw upang humingi ng tulong at magbaka sakaling may makarinig sa amin. Magandang araw sa inyong lahat, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Lina. 25 anyos ako nang magpakasal sa isang magsasaka kung kaya't ang dating buhay syudad ko ay nasanay na lang sa baryo. At ang inakala kong magandang buhay ay unti-unting nilamon ng katatakutan matapos ang gabing yun. Nang makasalubong namin ang nilalang na hindi ko inasahang makakadaupang palad ko sa tanang buhay ko. Sa kabutihang palad, Sir Jupiter, ng gabing yun narinig ako ni Lolo Palsio, ang lolo ng asawa kong si Dikoy. May daladala siyang lampara habang paika-ika sa daang maputik. May tangan din siyang bawang at asin na ipinahid niya sa akin nang makalapit ako sa kanya. Ayos ka lang ba, Iha? Saan mo nakita ang aswang? Sigurado ka ba aswang yun? Narinig ko lang ang huni pero hindi ko nakita mismo. Kaya hindi ako sigurado. Kasama ko po ang apo niyo, Lo. Sinundo ko po siya mula kina Aling Norma dahil nakipag-inuman po sa kanyang mga kasamahan. Pati si Kapitan, hindi pa po umuwi. Anong oras na? Tapos nung nasa bandang palayan na po kami, may nakita po kaming parang malaking ibon na lumipad. Aswang daw yun, sabi ni Dikoy. Nakita mo ba ang itsura? Hindi po gaano, Lolo. Madilim po kasi ang daan. Pero naaninagan ko ng konti ang hulma ng kanyang katawan. Dahil sa anino, malaki, matangkad, mabalahibo at napakalapad ng pakpak. Hayaan mo na yung apo ko. Ang importante ngayon ayos ka lang. Nag-aalala po ako sa asawa ko. Hindi ko pa alam kung saan na siya napunta. Sabi niya kanina magtatago kami sa Talahiban hanggang makarating kami kina Manang Sisil para makahingi ng asin. Pero nakita kami ng aswang. Hayaan mo si Dikoy. Sanay na sanay yun sa buhay bukid. Hindi kaya mo. Ang importante sa kanya ay makaligtas ka. Lasing po kasi siya, Lo. Wala rin po siyang dalang ita kung anumang panlaban. Kaya nag-aalala po ako sa kanya ng sobra. Kung pwede lang po sana balikan ko siya doon para masiguro kong ligtas siya. Alam na alam namin ang pamumuhay dito sa bukid, Lina. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo alam. Kapag sinabi kong ayos lang si Dikoy, talagang ayos yun. Marunong siya sa mga ganito dahil nasanay ko siya simulat pagkabata niya.
Hindi ba lang ba niya sinabi ang tungkol sa mga nilalang na narito sa baryo namin bago kayo ikinasal? Sinabi niya naman po ang tungkol sa mga aswang. Pero hindi po ako niniwala kaagad. Palagi pong sinasabi ng pamilya ko noon na hindi totoo ang mga yon. Yan ang mahirap sa inyong mga nakatira sa syudad. Hindi kayo naniniwala pag walang ebidensya na inihaharap sa inyo. Anong mangyayari ngayon na alam mo na ang tungkol dito? Baka naman, iwan mo ang apo ko. Hindi po, Lolo. Hindi ko po yan magagawa sa apo nyo. Hindi ko po sasaktan si Dikoy ng basta-basta dahil lang sa mga nilalang na yon. O siya, ihatid na kita sa inyo. Lolo, nakakaya naman po. Pero pwede ho bang dumito na muna ako? Kahit ngayong gabi lang. Natatakot po kasi akong lumabas ulit. Makahabulin naman tayo ng aswang. Pagpasensahan mo na, Lina, pero hindi maaari. Mas delikado kung dito ka magpapalipas ng gabi. Maniwala ka sa akin. Mas ligtas ka roon sa inyo. Po, anong ibig niyo sabihin? Huwag ka ng maraming tanong, Lina. Kailangan mong umuwi sa inyo. Hindi talaga pwedeng nandito ka. Bakit naman po, Lo? Ay, nako. Basta, makinig ka lang sa akin. Mas delikado rito. Halika na. At ihahatid na kita. Sige po, kung ganun man. Tayo na. Paano ka po pag-uwi mo? Baka po salubungin ka ng aswang. Huwag mo kong alalahanin. Ang importante ay makauwi kang ligtas sa inyo. Titignan ko rin si Dikoy mamaya. Pero maniguradong ayos lang ang bata ngayon. Matapang ang asawa mo at malakas. Hindi basta mapapatumba yun. Aasahan ko po yan, Lo. Dahil magiging tatay na po siya. At magkakaroon ka na po ng apo sa tuhod. Ano? Opo, Lolo. 1 buwan na po ako nagdadalang tao. Ay, hindi maaari. Hindi ito maaari. Delikado ang bata. Ay, kailangang mawala ang bata sa kanyang sinapupunan. Delikado ito. May sinasabi po kayo, Lo. Mukhang hindi po kayo masaya na magkakaroon na po kayo ng apo sa tuhod. Hindi. Mas mabuti pa kung umalis na tayo. At tayo na. Napakalayo talaga ng bahay ninyo, ano? Asya, ako'y mauuna na rin para matignan ko kung nasaan na ang asawa mo. Pauuwiin ko na rin siya rito. Sige po. Nandito naman na po pala siya, Lo. Mahal. Lolo, nandito ho pala kayo. Mahal, naku naman. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Kumusta ka? Buti naman ligtas kang nakauwi dito. Nag-alala ako sa'yo ng gusto. Sigurado ka ayos ka lang? Bakit ang putik-putik mo? Saan ka ba nagsuot? Ayos lang ako, mahal. Pero teka, kay Lolo ka ba tumakbo? Kung meron man siyang nasabi sa'yo, pagpasensyahan mo na. Medyo stricto talaga sa ngayon si Lolo dahil may pinagdadaanan kaming mabigat na problema. Huwag kang mag-alala, Nico. Hinatid ko lang siya rito dahil sinundan daw kayo ng aswang. Mabuti nga't narinig ko siya nang magsisigaw. Asa nga pala, may dapat tayong pag-usapan. Bukas na bukas, puntahan mo kami ng lola mo sa bahay. Payo ko lang ay huwag ka nang sumama, Lina. Usapang pamilya to. Huwag mo sanang masamain ang sinabi ko, Iha. Opo, sige lang po. Oh, mauna na ako sa inyo. Sige po, Lo. Mahal, galit bang lolo mo sa akin? Bakit parang bigla naman yata nag-iba ang trato niya sa akin? Ngayon na matagal-tagal na tayong kasal. Hindi naman sa ganun, mahal. Sadyang may mga bagay na kami lang dapat ang nakakaalam. At hindi pwedeng basta-basta na lang sabihin kahit kanino. Kahit kanino? Asawa mo naman ako ah.
Para kasi wala kang tiwala sa akin. Hindi yun sa ganoon, Lina. Isipin mo na lang na may mga bagay na kailangan pa rin itago sa ibang tao. Intindihin mo na lang sana kami sa ngayon. Okay, sige. Nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Buntis ako, Dikoy. Ano? Kukumpirmahin ko pa sana kay Dikoy ang kanyang narinig sa aking pero naputol yun nang biglang dumapo ang matigas na bagay sa likod ng ulo ko. Otomatiko, nagdilim ang paningin ko't bumagsak sa sahig. Pagmulat ko ng mga mata, nasilaw ako sa maliliit na siwang ng liwanag mula sa butas-butas na hiyero. Sumakit din ang ulo at tiyan ko. Nako, mabuti naman at nagising ka na, Iha. Nako'y muntik ka nang maging kwento. Akala kasi ng mga kapitbahay natin patay ka na. Ho? Bakit ako? Anong nangyari? Tsaka, nasan po ba ako? Sobrang sakit ng ulo at tiyan ko. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari sa'yo, Lina. Kasi dinala ka lang ng asawa mo dito kagabi. Nataranta siya kasi biglaan ka na lang daw natumba at saka dinugo ka. Ano pong ibig niyong sabihin nun? Masama ho bang epekto nun sa dinadala ko? Kamusta po ang baby ko? Ay, pasensya ka na, Lina, pero wala nang sangkol sa sinapupunan mo. Po? Manang, nagbibiro na naman po ata kayo eh. Sana nagbibiro lang talaga ako, Lina, pero hindi eh. Wala na talagang anak mo. Paano nangyari yun? Sobrang ingat ko po sa pagbubuntis ko. Hindi naman po siya mawawala ng basta-basta sa akin kung wala pong nangyari. Ano po ba talaga nangyari sa akin kagabi? Hindi po ko naniniwala si Manang Cecil. Buhay po ang anak ko. Nasaan po si Dikoy? Uminahon ka muna, Lina. Alam ko namang may dahilan. Ay, Hindi ako makakapayag. Buhay ang anak ko. Kailangan ko puntahan si Dikoy. Tatanungin ko siya kung ano nangyari kagabi. Pakiusap pa Manang Cecil. Buhay po ang anak ko. Gawin niyo po ang lahat. Tingnan niyo po ako ulit ng mabuti. Nararamdaman kong buhay pa po ang anak ko. Pakiusap. Lina, makinig kang mabuti. Alam kong mahirap ito. Alam kong hindi mo kayang tanggapin sa ngayon. Pero kinakailangan mong maging matatag. Nasa maayos na kalagayan ng anak mo. Ibinalik na siya sa Diyos. Kaya hindi mo na kailangan pang mag-alala. Hindi ako makakapayag Manang Cecil. Buhay po ang anak ko. Pakiusap. Pakitingnan po ako ng maayos. Lahat gagawin ko po. Masigurong maayos lang ang anak ko. Mahal? Mahal, buti naman at gising ka lang. Dikoy ang anak natin. Ano bang nangyari kagabi? Wala akong maalala. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari kagabi. Bakit bigla siyang nawala sa atin? Paano nangyari to sa anak natin? Uminahon ka muna. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Kailangan mo munang uminahon saglit. Hindi makabubuti sa kalusugan mo kung pipilitin mo ang sarili mo. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Sagutin mo ang tanong ko, Dikoy. Ano ang nangyari kagabi? Hindi ako hihinahon hanggat hindi mo nasasagot ang tanong ko. Hindi ko rin alam, Lina. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa kanya. Biglaan ka na lang nahimatay at dinugo. Kaya dinala kita dito kay naman ang Cecil. Inumin mo muna ang gamot mo, Lina. Gagaan ang pakiramdam mo rito. Kailangan mo yan para sa ikabubuti ng kalusugan mo. Cecil! Cecil! Nandiyan ba ang apo ko? Pwede ba akong pumasok? Ay, nandito na ang lola nyo. Teka lang, maiwan ko muna kayo at mapapasukin ko lang ang matanda. Sige po. Mga apo, kumusta kayo? Kumusta si Lina? Ayos ka lang ba, Iha? Kumusta ang pakiramdam mo? Wala na pong apo niya sa tuhod. Lola Pasing. Nako, ang apo ko. Pasensya na sa nangyari, ha?
Lola, ang anak ko. Hindi ko alam kung paano nawala. Oh, teka, bakit amoy lupa ko kayo, Lola? Saan ho kayo nanggaling? Ngayon ko lang napansin. Bakit puno ko kayo ng putik? Sinamahan ko kasi ang lolo Palseyo nyo sa bukid kanina. Alam nyo naman, matanda na, uugod-ugod na, kaya nasubsob sa putikan. Nang mabalitaan ko nangyari sa'yo, dali-dali rin akong pumunta dito. Hindi na ako dumaan sa bahay dahil sobrang alalang-alala ko. Ayos lang ho bang lagay niyo, Lola? Oo naman. Nasaan po si Lolo? Bakit hindi niya siya kasama? Nasa bukid. Mamaya na yun pupunta dito dahil may inaasikaso pa siya. La, mas mabuti pa kung umuwi na muna kayo sa inyo at magbihis. Bumisita na lang po kayo sa bahay kung makalabas na si Lina. Hindi ba pwedeng dumito lang muna si Lola? Ay, hindi na, iha. Meron pa akong aasikasuhin sa bahay. Ingat-ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang masyadong magalaw at huwag mo na masyadong isipin ang tungkol sa nangyari. Makakasama yan sa'yo. Magpahinga ka. Bago pa lang naman ang bata dyan sa tiyan mo, iha. Makakabuo pa ulit kayo pagdating ng panahon. Baka hindi pa talaga oras ngayon para magbuntis ka. Hindi naman ho ganun kadali eh. Pero sige ho, susubukan ko ho. Mahal, tama na yan ha. Sige na, sasamahan ko na muna si Lola pa uwi. At baka kung ano pang mangyari sa kanya, babalik din ako dito kaagad. Hindi na muna ako papasok sa trabaho para maalagaan kita. Ayos lang ako, mahal. Samahan mo na lang si Lola pa uwi. At dumiretso ka na rin sa trabaho mo. Kaya ko na yung sarili ko. Sigurado ka ba? Ako nang bahala sa kanya, Dikoy. Umalis na muna kayo. Sige po. Maraming salamat, Manang Cecil. Linda, wag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko. Pero kung hindi mo alam, palagi talagang amoy lupa si Lola Pasing. Kung minsan, nag-iiba naman yun. Pero, napapansin mo rin ba yun? Hindi ko po pansin masyado. Kasi hindi naman po kami laging nagkakausap at nagkikita, Manang. Ay, kaya pala. Ay, kung ako sa'yo, mas makabubuti kung obserbahan mo ng mabuti ang Lola Pasing mo. May haka-haka kasing aswang siya. Ho? Manang yun naman po nasabing ganon. May nakapagsabi kasing may nakakita na sa kanyang nag-iba ng anyo. Kung minsan nakikita siyang sumusulpot na lang sa palayan. Tapos merong iba pang nagkikwento na hinabol daw sila ni Lola Pasing. Hindi naman ako sigurado pero doble ingat na lang din. Parang imposible naman po ang sinasabi niyo, Manang. 2 taon na po kaming kasal ni Dikoy. Kahit hindi po kami laging nagkikita ni Lola Pasing. Hindi ko naman po siya nakitaan ng kakaibang kilos, kagaya ng hinala niyo sa kanya. Ay, di sige. Pagpasensya mo na lang ang mga sinabi ko, Iha. Ako naman nagpapaalala lang. O siya, maiwan na muna kita saglit ha. Inumin mo yung gamot mo. Mag-aasikaso muna ako rito ng panghapunan. Dito ka na muna mananatili ng ilang araw. Lalo pa't wala ring mag-aalaga sa'yo. Si Dikoy, alam kong abali yun sa trabaho. Hindi na, Manang. Kaya ko na pong sarili ko. Magmamatigas ka na naman ng ulo, Lina. Kapag sinabi kong dito ka na muna, dito ka na muna. Abay, paano ka gagaling kung hindi ka rin naman makikinig sa sinasabi ng manggagamot sa'yo? Sige po. Pasensya naman ang Cecil. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay pinayagan na rin akong umuwi ni Manang Cecil. Sa awa ng Diyos, gumaan-gaan ang pakiramdam ko. Salamat din sa kanya dahil hindi ako nalugmok sa tindi ng sakit tungkol sa pagkawala ng anak ko. Oy, Lina, mabuti naman nakauwi ka na. Naku, nag-alala kami ng gusto ni Tate Roger. Kala namin kung napano ka na eh. Ilang araw din kami hindi nakabalita tungkol sa'yo.
Kapag tinatanong namin si Manang Cecil, ang tanging sinasabi na aswang ka raw. Ano? Teka, ayos ka na ba ngayon, Iya? Kumusta ang pakiramdam mo? Maraming salamat po sa pangumusta nyo. Ito po, kahit pa paano, nakakabawi-bawi ng katawan ko. Pero nandito pa rin ang sakit tungkol sa anak ko. Nawala siya sa akin ng biglaan. Ibig mong sabihin buntis ka? Hala, anong nangyari? Naku, pasensya ka na kung natanong ko pa. Ayos lang naman, Maya. Hindi ko po alam kung ano nangyari talaga sa kanya. Pagkagising ko, sobrang sakit na ng tiyan at ulo ko. Tinanong ko si Manang Cecil, sabi niya dinuguraw ako. Wala siyang sinabi sa akin na kung anong posibleng naging dahilan ng nangyari. Ewan, hindi ko na rin natanong. Dahil wala ako sa wisyo ng ilang araw. Ganun ba? Di ba tay, manggagamot siya? Dapat alam niyan tungkol doon. Hindi na ito magagamot may alam sa isang bagay. Hindi naman siya ganap na doktor. Albularya lang siya. Dapat kapag nagkapera, ay magpa-hospital ka pa rin, Iya. Si Nicoy, nasaan pala? Hindi ko na siya madalas nakikita rito. Busy po yun sa trabaho niya, Manong Roger. Akala ko po magkasama kayo. Pero puminto ako saglit. Mga ilang araw na rin sumasakit ang likod ko. Alam mo na, dahil na rin sa katandaan. Ho? Tay, Siya, Maya, samahan mo muna ang inang mo sa bukid. Ako'y babalik na sa trabaho. Teka po, ano pong trabaho niyo ngayon na hindi na kayo nagsasaka? Sa atin. May maliit naman kasi kaming makuran. At nagtatanim-tanim ako sa ngayon doon. Ganun po ba? Mabuti naman po kung ganun. Ay siya, mauna na muna kami talaga. Lina, ha? Mag-iingat ka lagi. Pakisabihan mo na rin ang asawa mo na kumusta ko siya. Halika na, Maya. Sige po, Manong Roger. Pagaling po kayo. Akma na sana akong papasok ng paglingon ko, nagulat ako nang tumambad si Lolo Palsyong sa harap ko. Seryoso ang mukha. Lolo, nagugulat naman po ako sa inyo. Ano kong ginagawa niyo rito? Mabuti naman at nakalabas ka na, Iya. Pasensya ka na kung hindi ako nakabisita sa iyo habang nagpapagaling ka. Masyado akong naging abala sa pagbubukid. Saka hindi na rin ako basta-basta nakakalayo dahil marami rin ako mga ginagawa. Hindi ko rin naman agad-agad na naiiwan ng lola mo sa bahay. Wala naman pong problema doon, Lo. Ano pong ginagawa niyo rito? Kailangan kong makausap si Dikoy. Nasa bahay ba siya? Wala po eh. Nasa palayan pa rin po siya. Ano bang kailangan niyo? Ako na lang po muna magsasabi sa kanya pagka-uwi niya. Ay, hindi na. Ay, kung sakaling dumating siya, ipakisabihan na lang na meron akong kailangan sa kanya. At kailangang magkita kami ngayong araw. Pagkatapos niyang sabihin yun, umalis na siya kaagad. Aaminin kong nadismaya ako ng kaunti sa kanyang ikinilos, pero inisip ko na lang na baka meron talaga silang mabigat na pinagdadaanan. Pero hindi ako makailag sa mga sinabi ni Manang Cecil tungkol kay Lola Pasing. Sa totoo lang, hindi ko naman nakilala ng lubos ang mga magulang ng asawa ko kahit nung ikinasal kami. Marami lang isang excuse sa akin, Sir Jupiter. At pinalagpas ko yun dahil may tiwala naman ako sa kanya. Dikoy, bago ka umalis, pwede ba kita makausap? Tungkol saan, mahal? May narinig akong haka-haka tungkol kay Lola Pasing. Kapatid mo nga ako, Dikoy. Wala ka ba talagang tinatago sa akin tungkol sa pamilya mo? Asawa mo ko. Kaya dapat ka maging tapat sa akin. Lalo na't 2 taon na rin tayong nandito. Pero hindi ko pa rin nakikilala ang mga magulang mo. Bakit naman napunta dyan ang usapan? Anong haka-haka na naman ang tungkol kay Lola Pasing na narinig mo at diretso ka kaagad na niwala? Aswang ang lola mo.
Yun ang nasagap kong bali-balita dito sa baryo. Ang tagal ng isyong yan, Lina. Pero ngayon mo palang narinig? Lina, kasasabi mo pa lang, 2 taon na tayong nandito. At sa loob ng 2 taon na yon, wala ka namang nakitang kahit ano na nagpapatunay na ganun nga ang lola ko. Ang tagal-tagal na niyan eh. At hindi na talaga nawala ang isyong yan hanggang ngayon. Napakasimple lang naman sana ng tanong ko, Dikoy. Hindi mo na kailangan pang paikot-ikutin ang kwento. Gusto ko lang kumpirmahin galing sa'yo mismo ang tungkol sa nasagap kong balita tungkol sa kanya. Mahirap ba yon? Malamang wala. Ni minsan ba nakita mo siyang kumain ng tao o kahit hayop man lang na buhay? Nung nagbubuntis ka, panay ba ang punta niya rito at nagtangkang kainin ng baby natin? Kung minsan, kung nag-iisa ka, binisita ka ba niya't pinagtangka ang kainin? Oo. May mga panahon na pakiramdam ko may nakamasid sa akin. Aswang yon. May mga pagkakataong bigla-bigla na lang sumusulpot ang lola mo na parang kabuti. Pati nga yung lolo mo eh. Hindi ko alam kung anong meron sa kanila. Kaya napapaisip akong baka nga may tinatago kayo sa akin. Dahil sa kanilang pakikitungo sa akin. Lalo na nitong mga nakaraang araw. Tapos aakalain mong aswang nga sila dahil lang doon. Hindi na ako nagsalita, Sir Jupiter. Pinili ko na lang manahimik kesa makipagtalo pa lalo sa kanya. Hinayaan ko siyang padabog na umalis at ilang saglit lang, sinundan ko siya. At ang planong yon ang siyang bumuhos ng pagsisisi at trauma sa tanang buhay ko, Sir Jupiter. Panay ang tago ko sa bawat punong madadaanan habang nakasunod ako kay Dikoy. Nakaramdam siyang may nakasunod sa kanya, kaya mas pinabilis niya ang kanyang lakad at biglaan na lang nawala. Hindi ko na siya nasundan, kaya minabuti ko na lang na bumalik sa amin. Natigilan ako nang marinig ang huni ng aswang sa di kalayuan. Sa pagkataranta ko, agad-agad akong tumakbo na siyang gumawa ng ingay at mas lalong nakakuha ng atensyon sa aswang. Tulong! Tulong! Hinahabol ako ng aswang! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Sinusundan ako ng aswang! Dikoy! Tulong! Lina, naku. Si Lina nga. Mga kapitbahay. Si Lina. Sinusundan ang aswang. Bilis, tulungan natin siya. Maya, magtago ka. Wilmer, tulungan mo si Lina na huwag maabot ng aswang. Nasa gilid ang mahabang itak. Bilisan mo. Oo, tay. Lina! Mabuti na lang at mabilis akong nahabol at nahablot ni Wilmer, asawa ni Maya. Nang tuluyan na niya akong mahatak na tinas niya ang dalang itak at naputulan ng isang daliri ang aswang. Nagsumigaw ito sa tindi ng sakit at kaagad na lumipad palayo. At mapasa na siyang susunggaban ng itak ni Wilmer pero nakalayo na siya. Naanginagan ko ang itsura ng aswang, Sir Jupiter. Kalahati ang katawan nito at mabalahibo. Ang mas nakakikilabot ay ang kanyang mahahabang kuko. Nanginginig at umiiyak akong pinapasok sa loob ng bahay ni Maya. Ano bang nangyari, Lina? Paano ka nasundan ng aswang? Kasama mo ba si Dikoy? Gusto ko sanang sundan si Dikoy papunta sa bahay nila. Kaso nasa palayan na ako. Bigla siyang nawala. Hindi ko alam kung saan na siya nagpunta. Sinubukan ko muna siyang hanapin pero wala kaya bumalik na lang ako. Pero ayun ang nangyari. Narinig ko na lang na may humuhuling kakaiba sa paligid. At pagtingin ko sa taas, nakita ko ang nilalang na yun. Bakit? Saan ba nagpuntang asawa mo at sinusundan mo siya? Hindi ba siya nagpaalam sa'yo na aalis? May hinala na kasi akong may tinatagong pamilya niya. Panay kasing pagpapatawag ni Lola sa kanya sa kanilang bahay. At ayaw din nilang kasama ako. Dahil ayaw nilang malaman ko kung anong pinag-uusapan nila. Lina, hindi naman sa pinaprotektahan ko ang kaibigan ko. Pero kilala ko si Dikoy. Nina, hindi niya magagawang maglihim sa'yo kung tungkol naman sa kanilang isyo ang iniisip mo. Dati pa talaga yan. Pero wala namang
nakakapagpatunay na totoo yun. Anong isyong sinasabi mo, Wilmar? Huwag mong sabihin na hindi mo pa rin narinig ang tungkol kay Lola Pasing na isa siyang aswang. Wilmer, ano ka ba? Narinig ko na nga yan. Si Manang Sisilang siya nagkwento sa akin mismo. Oh, narinig mo naman pala eh. Ayun nga. Kung minsan, kinatatakutan si Lola Pasing ng mga bata dahil sa mga nagsasabing hindi siya tao. Hindi rin naman nakakapagtaka. Dahil kung minsan, weirdo rin ang kanyang kinikilos. Mahilig din siyang kumausap ng mga buntis. Teka, naguguluhan ako. Kung aswang si Lola Pasing, anong klase? Tsaka paano? Normal naman ang asawa ko. Wala ka ba talagang alam tungkol sa mga aswang? Wala sa totoo lang. Wala akong hilig na makipag-usap tungkol dyan. Ganito kasi yon, Lina. Ang mga aswang dito sa amin iba-iba. Wala pa namang nahuhuli pero marami nang nakakita sa kanila. May mga aswang na gusto mga buntis dahil mabango ang sanggol na nasa loob ng sinapupunan. Para sa mga ganong nilalang. Delikado ang isang buntis kapag nag-iisa lang siya sa bahay. Dahil posible siyang punteriya ng aswang. Meron ding mga aswang na mahilig sa mga hayop at sa mga tao. Kinakain nilang puso't namang loob. Tapos meron ding mahilig sa bangkay. Diyos ko. Dito sa atin, ang meron aswang na nag-iiba-iba ng anyo. Mahilig silang magwangi sa hayop. Magaling silang magtago. Pero merong mga bagay na kinakatakutan sila. Asin, bawang, kalamansi, araw. Marami pang iba. Totoo bang aswang si Lola Pasing o hindi? Nagugulan na ako sa inyong mag-asawa. Hindi ko rin naman masasabing oo o hindi, Lina. Maraming haka-haka pero depende na rin kung maniniwala ka. Kailangan mo lang maging maingat. Kung sa tingin mo may kakaiba sa kanila, edi mas makabubuti kung didistansya ka na lang. Naguguluhan ako, Maye. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Dapat mo lang talasan ang pakiramdam mo sa paligid, Lina. Huwag kang matakot. Matuto kang maging alerto. Sa tingin mo ba, totoo ang naririnig mo sa paligid tungkol sa kanya? Hindi na ako nakasagot, Sir Jupiter, dahil sa biglang pagkalabog ng yerong bubong ni na Maya. Kaagad umaksyon si na Manong Roger. Mukhang nagbalik ang aswang na nasaktan ni Wilmer kanina. Protektahan mo si Lina, Maya. Tay, bantayan mo ang bintana. Hindi ito magiging madali. Kinakailangan nating magdubli ingat. Parang mawawasak niya na ang bubunga. Maya, kailangan ninyong umalis ni Lina. Kailangan niya magpunta sa ligtas na lugar. Sige, ako nang bahala sa amin. Mag-iingat kayo, Taya. Napasingap ako nang bigla na lang lumusot ang aswang mula sa bubong at biglaan nitong hinablot ang buhok ni Maya. Dali-dali namang lumapit si Wilmer at pinutol ang kamay ng aswang gamit ang itak. Tuwili ako sa takot nang tumalbog ang dugo ang kamay ng nilalang sa paanan ko at biglang natigilan nang may makitang singsing. Dahan-dahan ko itong inabot. Pamilyar ang singsing na to, ha? Lina, ayos ka lang ba? Huwag mo papurutin yan. Ano bang tinitignan mo dyan, Lina? Bitiwan mo yan. Singsing to ni Dikoy. Ito yung singsing na binigay ko sa kanya nung ikasal kami. Hindi ako pwedeng magkamali. Kasi ako mismo nagpagawa nun. Posible bang tama ang hinala ko? Aswang ang asawa ko? Sigurado ka ba dyan, Lina? Baka naman may kapareho lang. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa kanya talaga to. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan kong sundan ang aswang para malaman ko kung si Dikoy nga yun. Tulungan niyo ako, Manong Roger. Hindi pwede ang gusto mo mangyari, Lina. Napakadelikado. Tsaka kung sakali mang si Dikoy nga ang aswang na yun, malalaman mo naman kung totoo yun. Kung magkita kayo bukas, palampasin niyo na muna ang gabing ito. Napakadelikado para sa tulad mong walang alam masyado rito sa baryo. Ang lumabas. Hindi mo alam kung saan kayo magtatago. Oras na habulin na naman kayo ng halimaw. Pero paano na lang kung siya talagang aswang na yun, Wilmer? Anong gagawin ko? Buminahong ka na muna. Huwag mong pangunahan ang lahat. Siguraduhin mo na muna na tama ang hinala mo. Kahit ako,
nagugulat din. Hindi ko nagawang kumalma, Sir Jupiter. Nabalot ako ng takot bigla sa asawa ko. Kinabukasan, bumalik na ako sa bahay. Hindi pa rin dumarating si Dikoy kahit 6:00 na ng umaga. Ilang sandali pang lumipas, sa wakas na tanaw ko na sa bintana. Inaasahan kong meron akong makikitang kulang sa kanyang katawan. Inihanda ko na ang sarili ko tungkol doon, pero nakahinga ako ng maluwag nang makitang kumpleto pa rin ang kanyang mga kamay. Oh, bakit gising ka na? Ayos ka lang? Bakit parang nakakita ka naman yata ng multo sa itsura mo? Saan ka nang galing, Dikoy? Anong ginawa mo kagabi at hindi mo malang naisip na umuwi? Sa bahay nila Lola Pasing malamang. Tingin mo ba may pupuntahan pa akong iba? Yan naman ang paalam ko sa'yo kagabi, di ba? Natanong ko lang naman. Kumusta naman sila? Ayos lang naman. Nga pala, napansin mo bang singsing ko? Ilang araw na yung nawawala eh. Natigilan ako bigla sa kanyang tanong. Kinapa ko ang singsing sa bulsa ng suot kong bestida. Kumabog ang timtim ko. Wala akong balak ibigay sa kanya yon. Kinakailangan ko pang mangalap ng ibang ebidensya na posibleng makapagpatunay sa hinihinala ko sa kanya. Lina, Ha? Wala. Hindi ko nakita. Saan mo ba yun nilagay? hindi ko rin maalala eh. Pero ang alam ko, suot-suot ko pa yon nung mag-inuman kami ni na Kapitan. Posible kayang nahulog nung inatake tayo ng aswang? Hindi naman yan maluwag sa'yo, hindi ba? Hindi, pero kasi nataranta na rin ako at naabot ng aswang ang kamay ko. At naabot? Tapos kinuha ang singsing mo? Kinagat niya ang kamay ko. Tingnan mo to. Natanggal ang isang daliri ko. Posibleng yun ang dahilan kung bakit nawala ang singsing ko. Nga pala, kailangan ko nang pumunta sa trabaho. Tatanghaliin na ako eh. Teka, hindi pa tayo tapos mag-usap, Dikoy. Kailangan ko na talagang umalis, mahal. Mamaya na tayo mag-usap, ha? Wala na akong nagawa nang magmadali siyang umalis. Nangunot ang noo ko. Walang kwentang paliwanag niya sa akin tungkol sa pagkawala ng singsing niya. Ganun na lang din ba ako katanga para hindi mapansin ang isa niyang tamay matapos ang pangyayaring yun sa amin? Nakakaramdam ako ng kakaiba eh. May tinatago talaga siya sa akin. Sumakit bigla ang ulo ko kaya minabuti ko na lang na matulog. Makalipas ang ilang minuto, sunod-sunod at malalakas na katok ang gumising sa akin. Ang bigat ng pakiramdam ko, Sir Jupiter. Para akong nakalutang sa ere at sobrang sakit din ng tiyan ko. Pagbukas ko ng pinto, nagulantang ako nang mapansing gabi na pala. Napasingap ako nang biglang lumitaw ang dalawang matanda sa harap ko. Sina Lolo Palsio at Lola Pasing. Muntikan ko pa silang mamura sa gulat. Lolo, napadaan ho kayo. Ano ang atin? Lubayan mo ang apo namin, Lina. Delikado na ang buhay mo. Sa gabing ito, posible kanyang patayin. Anong ibig niyong sabihin? Bakit? Huwag ka ng maraming tanong, Lina. Pag-impake ka na at lisanin mo ang bahay na to. Malapit na siya. Malapit na siya. Nagulantang kaming tatlo nang marinig ang malakas na kalabog sa likuran. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang halimaw sa likod. Galing ito mismo sa bubong. Nanlilisik at namumula ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Nanuyo ang dugo ko nang marinig ang kanyang mahina at garalgal na boses. Lina, nakikilala mo ba ako? Sino ka? Umalis ka na, Lina. Tumakbo ka na't magpakalayo-layo. Ako nang bahala sa kanya. Umalis ka na. Subukan mong gumalaw, Lina. Subukan mo lang. Hindi ito totoo.
Bakit? Takot ka ba? Takot ka ba sa posibleng mangyari, mahal? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pahihirapang masyado. Pagagaanin ko pa nga ang pakiramdam mo. At ipapaalala ko sa iyo ang mga nakalimutan mo ng alaala tungkol sa nakaraan. Mula sa kung paano tayo nagkakilala noong una pa lang. Tama na! Lumayo ka sa akin! Hindi ikaw ang asawa ko! Lumayo ka sa akin! Lumayo kayo sa akin! Tinagpan ko ang mga tenga ko at pinilit silang binaliwala pero mas lalo lamang lumala ang sitwasyon. Lumapit ng dahan-dahan sa akin si Dikoy habang tumatawa. Sina Lolo Palsio at Lola Pasing naman unti-unting nagbago ang anyo hanggang sa tuluyan silang maging aswang. Hanggang sa maging sila, inatake nila ako. Mahal, pakiusap! Tama na! Tama na! Lina! Lina, gumising ka! Lina! Maya, anong ginagawa mo rito? Narinig kita mula sa labas na todong hingi mo ng tulong kanina pa. Nataranta ako nang makita kang nakaiga dyan at nanginginig ang buong katawan. Binabangungot ka, Lina. Ano ba nangyari? Ayos ka lang ba? Nasaan ang asawa mo? Nanaginip ako tungkol sa asawa ko. Isa raw siyang aswang at pati na rin sila Lola at Lola Pasing. Ha? Maya, di ba kapag may paniniwala kayo rito sa baryo, na kapag may nananaginip ng masama tungkol sa isang tao, ibig sabihin totoo yun? Nabanggit yun sa akin ni Manang Cecil noon. Diyos ko naman, Lina. Nasa bagong henerasyon na tayo ngayon. Hindi ito unang panahon. Hindi lahat ng bagay nagkakatotoo porkit nananaginip ka ng ganon. Pero paano kung totoo nga? Gaga. Kailangan mo mag-imbestiga ng maayos para mapatunayan ang kung ano mang naiisip mo tungkol sa kanya. Hindi sa pinoprotektahan ko asawa mo ha. Pero mas makabubuti pa rin kung meron kang malakas na ebidensya na susuporta sa kung ano mang hinala mo sa kanila. Mahirap pagbase lang sa haka-haka. Pareho kaming nagulat nang biglang sumulpot si Dikoy sa pintuan. Kagad ko namang itinago ang pag-aalala at takot tungkol sa panaginip ko. O siya, alis na muna ako. Mag-iingat ka ha. Kung ano-anong pumapasok sa isip mo, delikado yan. Lalo pat hindi pa ganun kalakas yung katawan mo. Doble ingat din ha. Sige Maya, salamat. Bakit ang aga mo naman yatang umuwi ngayon, mahal? Tapos na ba ang trabaho mo sa bukid? Hindi pa. May kailangan lang akong asikasuhin. Kaya maaga akong umalis. Kailangan kong bumalik sa bahay nila Lola. Bakit naman? Napapadalas ng pagpunta mo ron ah. Wala eh. Matatanda na rin kasi pareho. Kaya kinakailangan nila ng bantay kumbaga. Bakit hindi mo na lang sila patirahin dito? Kasi ayos lang naman sa akin. Eh kung nandito sila, maaalagaan natin sila ng maayos. Tsaka, mababantayan natin. Di ba? Hindi na mahal. Ayos lang. Ayaw din ng mga yon na pati ikaw naaabala sa pag-aalaga sa kanila. Sigurado ka bang hindi nyo kailangan ng tulong ko? Alam mo namang nakapag-aral ako na may kinalaman sa medisina, kaya... Hindi mo na kailangan pang ipangalandakan sa mukha ko ang natapos mo, Lina. Alam ko naman kung ano ka. Pero kahit anong klase pang paaralan ang pinasukan mo, hindi ka naman makakatulong sa akin sa pag-aalaga ng mga kamag-anak ko. Iba ang pamumuhay sa syudad kesa sa baryo, Lina. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Dikoy. Huwag ka nang mangialam. Tapos! Ako nang bahala sa kanila. Mas lalong tumaas ang kuryosidad ko, Sir Jupiter. Hindi lang yun, tinubuan na rin ako ng hinala tungkol sa kanyang pamilya. Kumakabog ang dibdib kong pinuntahan si Maya sa bahay nila matapos umalis ni Dikoy. Ipinagtapat ko sa kanya ang naiisip ko. Ano? Sa dinami-dami ng paraan, talagang ang lusubi ng pamilya ni Dikoy na isip mo? Ano ka ba naman, Lina? Wala akong ibang paraang nakikita para malaman ang lahat ng to, Maya. Buhay ko nakasalalay dito eh.
Hindi ko alam kung maaabutan pa ako bukas ng umaga. Kung sakali magkatabi kaming matulog mamaya ng asawa ko. Paano na lang kung makita tayo? Mas lalo tayo napahamak? Ay naku, Lina. Wala na akong ibang nakikitang paraan, Maya. Desperada na akong malaman ang katotohanan tungkol sa kanila. Kailangan kong makatakas. Kailangan kong mailigtas ang sarili ko. Tsaka mas makabubuti na rin yon. Dahil posible ko pa kayong mabalaan tungkol sa kanila kapag napatunayan ko ang mga hinala ko. Teka nga, saan ba nanggagaling ang mga to? Ba't ang bilis naman yata ng pangyayari, Lina? Dahil lang ba dun sa singsing at panaginip mo? Lina, kahibangan to eh. May sinabi siya sa akin sa panaginip ko. May kailangan akong alalahanin tungkol sa isang bagay. Wala naman akong maalala. Pero may pakiramdam akong may laman ang panaginip ko. Ano ba sa tingin mong bagay na yun? Isipin mo muna rito. Subukan mong alalahanin bago ka sumugod sa bahay nila. Sa ganung paraan, kahit papano, meron ka ng rason, di ba? Ang kaso parang di naman sapat, Lina. Kailangan kong malaman kung ano yan, Maya. Kailangan ko munang malaman kung ano ang meron sa kanilang pamilya. Sa tingin ko, yun ang isa sa mga paraan. Para maalala ko kung ano man ang nakalimutan ko. Totoo kasi ang sinasabi ni Dikoy sa panaginip ko. Na marami akong nakakalimutan. Matagal ko nang ipinagsawalang bahala yun. Dahil akala ko, dahil lang yun sa pagbubuntis ko. Ganun kasang lahi namin. Giging makakalimutin kapag nagbubuntis. Pero parang iba na to. Matapos ang ilang ulit na pakikiusap, sa wakas ay nakumbinsi ko rin si Maya na gawin ang balak ko. Pareho kaming kinakabahan, sa totoo lang. Pero nandun na kami. Wala nang atrasan, Sir Jupiter. Pagdating namin sa lugar kung saan nakatira si na Lola Pasing, minabuti naming mag-ingat upang walang makakikilala sa amin. Ramdam namin sa isa't isa ang takot, pero pareho rin naming pinipilit magpakatatag. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang tungkol sa kanila. Lina? Maya? Anong ginagawa niyo rito? Oh, ito na nga bang sinasabi ko eh. Mga baka na naidadayan mo, Lina, dali. Mahal, nagpasama lang si Maya sa akin kasi may sinisingil siyang utang. Taga rito raw eh. Ganun ba? Kung ganun, pagkatapos niyan, pwede naman kayong dumaan kina Lola. Nandito naman na kayo. Hindi na. May kailangan pa kasi kaming daanan eh. Tsaka, maghahanda pa ako ng hapunan natin, mahal. Hindi na kailangan. Dito na naman kasi ako matutulog ulit kina Lola. Kasi kailangan na mag-aasikaso sa dalawang matanda. Pwede naman dito ka na muna maghapunan. Tapos mamaya na kayo umuwi. Hindi. Ayos lang, Dikoy. Siya, maraming salamat. Mauna na kami. Hindi na namin naantay pang magsalita ang asawa ko. Diretso na akong hinablot ni Maya palayo. Napansin kong hindi nawala ang tingin ng asawa ko sa akin hanggang sa lumiko kami. Parehong kumakabog ang mga dibdib namin. Sir Jupiter, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko akalaing makakaharap namin si Dikoy doon. Pakiramdam ko may tinatago siya. At mas lalo akong hindi kumbinsido sa sinabi niyang dahilan ng pamamalagi niya sa bahay ng kanyang lola. Pagkarating namin sa mas tagong bahagi ng landas, hinila ako ni Maya paharap sa kanya. Mahigpit ang hawak niya sa braso ko. Nina, sigurado ka bang gusto mo pang ituloy ito? Oo, Maya. May hindi sila sinasabi sa akin. At sigurado kong may malaking kinalaman yun sa pagkawala ng anak ko. Pero paano kung hindi mo magustuhan ang matutuklasan mo? Maya, wala nang balikan. Nandito na tayo. Tahimik kaming nakasilip sa bintana ni na Lola Pasing. Madilim sa loob ng bahay, tanging ang mahinang ilaw ng gasera ang nagbibigay liwanag. May nakita kaming tatlong anino. Sina Dikoy, Lola Pasing at Lolo Palsio. Halatang seryoso ang pinag-uusapan nila. Lola, ano nang gagawin natin?
Matagal ko nang sinusubukang itama ang kapalaran ni Maya Dikoy. Pero hindi ganun kadali ang lahat. Kung malalaman ni Maya ang totoo, baka hindi niya kayanin. Alam kong delikado ang katotohanan to. Pero hindi na natin pwedeng itago. Baka lalo lang mapahamak ang asawa ko kapag nagpatuloy to. Baka hindi ko na magawang patawarin si Maya kapag nangyari pa yon. Dapat nating ihanda siya. Hindi ko pa napeperpekto ang ritual na aayos sa buhay ng batang yun. Kailangan ko pa rin tuparin ang pangako ko sa mga magulang niya na siyang nagligtas sa baryong to noon, Dikoy, laban sa kamay ng masasamang aswang na muntik nang pumatay sa ating lahat. Ito lang ang tanging hiling nila bago sila mamatay. Pero paano kung maalala ni Lina na si Maya, ang kaibigan niya, ang siyang pumatay sa anak namin? Lola, ngayon pa nga lang na iniisip ng asawa ko na tayo ang gumawa noon. Hindi na ako mapakali. Kung hindi lang malaking utang na loob natin sa pamilya ni Maya, baka ako mismo pumatay sa kanya. Halos hindi ako makahinga sa narinig ko. Si Maya? Si Maya ang pumatay sa anak ko. Hindi. Hindi maaari. Hindi. Anong sinasabi nila? Anong ako? Lina, huwag kang maniwala sa kanila. Wala akong alam sa sinasabi nila. Sir Jupiter, nanlalamig ako sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko anumang sandali ay bibigay ang mga tuhod ko. Hindi ako makapaniwala. Si Maya ang pumatay sa anak ko. Pero bago ko pa siya masigawan, bigla siyang napaluhod sa lupa, nanginginig habang mahimpit na nakahawak sa ulo niya. Lina, hindi ako ang... Parang nangyayari sa'yo, Maya. Ang ulo ko. Parang may bumabalik sa isip ko. Sa isang iglang bumalik ako sa gabing nawala ang anak ko. Madilim ang paligid. Ang tanging liwanag lang ang ayaninag ng buwan sa malawak na palayan. Hawak-hawak ko ang tiyan ko habang mabigat ang bawat hakbang ko. Kasama ko si Dikoy. Tahimik kaming naglalakad pa uwi mula sa bahay nila Lola Pasing. Mahal, pagdating natin sa bahay, ipagluto mo naman ako ng mainit na sabaw. Miss ko ng masarap mong luto eh. Ikaw talaga. Buntis ka na nga lang. Inuuto mo pa ako. Pero bago ako makasagot, nakaramdam ako ng kilabot. Yung tipong parang may nakatingin sa amin mula sa dilim. Mahal, may naririnig ka bang kakaiba? Wala naman ha. Napalunok ako. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. May kung anong dumaan sa ibabaw namin at nang lumingon ako sa taas, nakita ko siya. Isang malaking nilalang, may mahahabang kuko at nangingintab na mata. Nakasabit siya sa isang mataas na puno ng nyog, nakatitig sa amin, nakangiti. Aswang! Mahal, may aswang! Lina, tumakbo ka! Takbo! Napaatras ako, hawak-hawak ang tiyan ko. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko, ang sigaw ni Dikoy o ang takot na bumalot sa katawan ko. At nang lumingon ako ng buo sa nilalang, doon ko siya nakita ng mas malinaw. Nakilala ko siya. Maya! Pero hindi siya sumagot. Hindi siya si Maya na kilala ko. Ang itim-itim ng kanyang balat,
Ang kanyang bibig ay may matatalim na pangil at ang kanyang mga mata ay namumula sa gutom. At bago pa ako makatakbo, dumilim ang lahat. Nagbalik ako sa kasalukuyan na nanlalamig at hinihingal. Para akong nalunod sa isang napakatinding bangungot. Pero alam ko hindi lang ito panaginip. Ito ang katotohanan. Ang alaalang nanumbalik sa akin ay ang gabi bago nawala ang anak ko. Hindi ko alam kung paano kong nakalimutan ang parting yon ng alaala ko ng mga panahong yon o kung bakit parang nag-iba yon sa alaala ko. Pero yun ang tunay na nangyari nang mawala ang bata sa sinapupunan ko. Dahan-dahan akong tumingin kay Maya na ngayon ay nakuluhod pa rin sa lupa. Nanginginig, umiiyak. Hindi maaari. Lina. Maya. Ikaw ka. Sir Jupiter, kahit anong pilit kong itanggi, kahit anong sigaw ng isip ko na hindi ito totoo, si Maya ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. At alam yun ng asawa ko, pati na rin ng lolo't lola niya. Pero itinago nila iyon sa akin. Bukod doon, pinaglaruan pa nila ang isip ko sa kung papaanong hindi ko maipaliwanag na paraan. Para akong nahipnotismo, kaya naging magulo ang unang bahagi ng aking kwento. Puno ito ng kalituhan dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maunawaan kung paano nila nagawa iyon sa akin. Maya. Bakit? Bakit mo ginawa sa akin yun? Hindi ko alam. Diyos ko. Hindi ko alam. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kamay niya, nakatitig sa sariling mga daliri na tila noon lang niya nakita. Ang mga kamay ko. Ang mga kamay kong ito. Ngayon ko lang naintindihan. Ako ang pumatay sa anak mo. Malakas ang pagkakasabi ni Maya ng mga katagang yon kaya nakuha na namin ang atensyon nila Dikoy at ng kanyang lolo at lola. Hawak-hawak ko ang kamay ko, sinusubukang pigilan ang panginginig nito. Nasa loob na kami ng bahay ni Lola Pasing pero kahit anong gawin ko, hindi mawala ang lamig sa katawan ko. Si Maya naman ay nakaupo sa gilid. Tulala, hindi umiimik. Para siyang batang pinagsabihan ng napakalupit na katotohanan. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito simpleng kasalanan. Pinatay niya ang anak ko. Alam kong darating ang araw na malalaman niyo ang lahat. Lina, anak. Gusto kong ipaliwanag ang totoo tungkol kay Maya. Bakit niya tinago sa akin? Dahil alam namin hindi mo ito matatanggap noon. At baka hindi mo pa rin matanggap ngayon. Hindi ko alam mo. Alam mo si Maya ang dahilan kung bakit nawala ang anak natin. Pero itinago mo. Galit din ako, Lina. Pero hindi mo naiintindihan eh. Gustong-gusto kong gantihan si Maya ng mga sandaling yon pero hindi pwede. Mas pinipili ko na lang na protektahan ka. Kaya pumayag akong paglaruan ni Lola Pasing ang alaala mo sa pamamagitan ng hipnotismo. Paano mo nasabing protektahan kung hinayaan niyo akong mabuhay sa isang kasinungalingan? Alam mo masakit sa akin ang pagkawala ng anak ko. Anak mo rin yon, Lina. Pero hindi ko akalaing mabubuo siya eh. Akala ko magiging maayos lang ang lahat. Kahit na may kinakaharap na ganitong problema ang pamilya namin. Pero hindi ko akalaing mabubuntis kita agad. Napalunok ako. Pinilit pigilan ng luha ko. Alam kong wala nang saysay ang magalit ngayon pero hindi ko kayang basta na lang tanggapin ang lahat. Si Maya ay hindi tulad ng ibang aswang na kilala natin, Lina. Hindi siya masama.
Nagkataon lang na hindi niya napigilan ang uhaw at gutom niya dahil ngayon lang ulit nagkaroon ng buntis dito sa baryong ito. Ang lahi niya ay dating malapit sa pamilya ko. Noon pa man, mga mababait silang aswang. Hindi sila pumapatay. Hindi sila kumakain ng tao. Mabubuti sila. Sa katunayan, ay malaki ang utang na loob sa kanila ng baryong ito dahil sila ang nagligtas sa amin noong salakayin kami ng mga masasamang aswang na muntik nang pumatay kay Likoy noon. Ang mga magulang ni Maya ang sumupil sa mga yun. Kaya kahit kay Maya ay gano'n na lang ang galit nila. Kung ganun, bakit ko nagawa ito? Bakit nasaktan ko ang anak ni Lina? Hindi mo ito ginusto, Maya. Naturalesa mo ang pagiging aswang, kaya hindi mo napigilan ang pagkauhaw. Pero hindi mo ito kasalanan. Hindi mo natatandaan ang nangyayari kapag nagiging aswang ka dahil ginagamitan din kita ng hipnotismo gaya ng ginawa ko kay Lina. Hindi mo ito kasalanan. Hindi. Kung ganon, sinong dapat magbayad sa nangyari sa anak ko? Tsaka sino pang ibang nakakaalam tungkol dito? Si Manong Roger? Si Wilmer? Alam din nila to. Hindi agad nakasagot sina Lola Pasing at Dikoy. Tumingin ako kay Mang Roger, kay Wilmer, kay Maya. Lahat sila may kanya-kanyang reaksyon. Pero ang tanong ko ay naglalagablab pa rin sa hangin, naghihintay ng sagot. Sino pa ang may alam tungkol dito? Matagal ko nang alam, Lina. Mang Roger, Pinalaki ko si Maya bilang anak ko. Pero hindi ako ang tunay niyang ama. anong ibig mong sabihin? Hindi kami ang tunay niyang pamilya, Lina. Ampun lang namin siya. Kami lang, pati sina Lola Pasing, at ang buong pamilya ni Likoy, ang nakakaalam ng totoo. Kaya sa amin siya ibinili ng mga magulang niya. Ampun. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo, Maya. Ang tunay mong pamilya, matagal nang wala. Hindi. Hindi ko maintindihan. Anong nangyari sa kanila? Maya, ang mga magulang mo, sila ang nagligtas sa baryong ito noon. Kung hindi dahil sa kanila, baka matagal na tayong nasakop ng mga masasamang aswang. Aswang din ang mga magulang ni Maya. Oo, Lina. Pero hindi sila katulad ng mga halimaw na pinaniniwalaan ng lahat. Hindi sila pumapatay para sa laman ng tao. Noon pa man, sila na ang tagapagtanggol ng baryong ito laban sa mas malalakas at masasamang nilalang. Kaya nung dumating ang mga tunay na halimaw, ang mga aswang na walang pakundangan sa pagpatay, sila ang sumugod para ipagtanggol ang lugar na ito. At doon sila nawala. Lina, doon pinatay ang mga magulang ni Maya. Sila rin ang masasamang halimaw na sumugod sa atin sa bahay namin, Lina. Ang aswang na inakala mong ang asawa mong si Likoy. Hindi ko ang pakay nila ng gabing yon, kundi si Maya. Kung ganun, bakit ako na dito? Bakit hindi pa ako namatay? Dahil itinago ka nila, Maya. Ihinabilin ka nila sa amin dahil gusto nilang mabuhay ka bilang tao. Bago sila nawala, hiniling nila sa akin na gawin mo normal ka. Normal? Paano? Dinamit ko ang karunungang itim upang baguhin ang kalikasan mo.
Pero hindi pa ito perpekto, Maya. Kaya mo nagawa ang hindi dapat mong gawin sa anak ni Lina at Dicoy. Kaya mo ako ginagamitan ng hipnotismo para hindi ko maalala. Oo, para hindi lumitaw ang pagiging aswang mo. At kaya palaging amoy lupa si Lola Pasing, Lina. Dahil palagi siyang bumababa sa kuweba, sa ilalim ng bundok, upang perpektuhin ang ritual. Para kay Maya. Para sa kanya at para sa lahat ng taong gusto niyang mahalin ng hindi nasasaktan. Kung magiging ganap na tao na siya, hindi niya na kailangang matakot sa sarili niya. Hindi na siya magiging panganib sa kahit sino. Kahit sa'yo, Lina. Pero, paano kung hindi na ako mapagaling? Hindi ko na mababawi ang nagawa ko sa anak ni Lina. Hindi mo na nga mababawi, Maya. Kahit anong paliwanag ang ibigay nila. Kahit anong sabihin nilang hindi mo ito ginusto. Hindi na mabubuhay ang anak ko. Lina, patawarin mo, Maya. Hihingi ka ng tawad? Sa tingin mo ba sapat yun? Lina, alam kong hindi mo matatanggap ang lahat ngayon. Pero hayaan mo kaming itama ito. Hayaan mo akong ituloy ang ritual para kay Maya. Para hindi na ito maulit. At paano ako nakakasiguro na hindi na siya muling papatay? Kapag nagtagumpay ang ritual, magiging ganap na siyang tao, Lina. Wala na siyang likas na gutom para sa dugo o laman. Napapikit ako. Napakahirap tanggapin ng lahat ng ito. Isang bahagi ng utak ko ang nagsasabing wala nang silbi ang anumang paliwanag nila dahil wala na ang anak ko. Pero isang bahagi rin ng puso ko ang gustong maniwala na hindi na mauulit ito sa kahit kanino pa. At kailan niyo balak gawin ito? Ngayon, Napatingin ako kay Maya. Mahigpit niyang niyakap ang sarili at tila nag-aalangan. Lina, kung ayaw mong manatili rito, naiintindihan ko. Pero gusto ko malaman mo na hindi ko ginusto ang nangyari sa iyo at sa anak mo. Maya, wala kang ideya kung anong galit ang nararamdaman ko ngayon sa iyo at sa inyong lahat. Huwag mo na akong subukang paamuhin ngayon. Alam ko. Tumingin ako kina Lola Pasing at sa lahat ng naroon. Alam kong wala na akong magagawa para baguhin ang nakaraan. Pero may magagawa pa ako para hindi na ito mangyari muli. Gawin ninyo ang ritual. Pero kapag nabigo kayo, gusto kong kayo mismong pumatay kay Maya. At gagawin niyo yan sa harap ko. Pero Lina, Payag ako. Gawin niyo kung anong dapat para makabawi ako sa kasalanan ko. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Namayani ang sandaling katahimikan sa paligid. Sa huli na pabuntong hininga silang lahat at parang sumuko na sa akin. Parang bato na ang puso ko ng mga sandaling yon. Kailangan naming magmadali. Bago magmukhang liwayway, dapat ay matapos na ang lahat. Sa gabing yun, bumaba kami sa kuweba sa ilalim ng bundok para sa isang ritual na maaaring magbigay kay Maya ng bagong buhay o tuluyang kumuha ng buhay niya. Tahimik ang loob ng kuweba. Ang tanging liwanag ay mula sa mga kandilang nakapalibot sa altar na ginawa ni Lola Pasing. Sa gitna nito nakaupo si Maya. Namumutla, nanginginig pero matibay ang loob. kapag sinimulan ko ito, wala nang atrasan. Kapag nabigo tayo, maaaring hindi ka na magising, Maya. Handa ako, Lola Pasing.
Hinawakan ni Lola Pasing ang isang maliit na mangkok na puno ng itim na likido. Isa itong pinaghalong halamang gamot at kung ano pang misteryosong sangkap na hindi ko na inalam. Paano natin malalaman kung nagtagumpay kayo? Kapag nagising siya nang hindi na nag-iiba ng anyo. Nagsimula si Lola Pasing. Isa-isa niyang binigkas ang mga sinaunang salitang hindi ko naintindihan. Dahan-dahan niyang pinahira ng likido ang noo at mga palad ni Maya. Unti-unting lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng kuweba. Ang kandila'y nagliyab ng mas maliwanag. Biglang napasigaw si Maya. Sakit! Napasandal ako sa bato. Nanginginig habang pinapanood siyang magpumiglas sa matinding sakit. Kitang-kita ko ang pagbalugtot ng kanyang katawan na parang may nababago rito mula sa loob. Tibayan mo, Maya! Tapos na! Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas pero biglang nanahimik ang lahat. Si Maya, hindi na gumagalaw. Nagtinginan kaming lahat. Alam naming posibleng hindi ito umubra. Pero bago pa ako makapagsalita, napakapit si Maya sa lupa at huminga ng malalim. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay. Ilang sandali kaming naghintay kung may magbabago sa kanya pero walang nangyari. Napasinghap sina Dicoy at Lolo Palsio. Napangiti si Lola Pasing. Tagumpay tayo! Napatitig ako kay Maya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o ano. Natapos na ang problema nila sa kanya. Hindi na siya aswang. Hindi na siya magiging banta sa kahit sino. Pero hindi pa rin nabubura noon ang sakit na nararamdaman ko. Hindi pa rin nawawala ang galit ko sa kanilang lahat. Lina! Mahal! Maayos ang lahat! Makakapamuhay na tayo ng... Tapos na nga, Dicoy. Tapos na rin ang lahat sa ating dalawa. Tumalikod ako. Wala akong pakialam kung anong reaksyon nila. Hindi ko na kayang makasama si Dicoy, lalo na pagkatapos niyang ipagkait sa akin ang katotohanan. Hindi ko na kayang manatili sa lugar na yun, kaya umalis ako. Bumalik ako sa syudad. Sinubukan kong bumangon mula sa sakit. Pinilit kong mabuhay nang wala si Dicoy. Pero hindi ko akalaing susundan niya ako. Narinig ko ang katok sa pinto. Hindi ko na kailangang tingnan kung sino ito. Alam ko na. Pagbukas ko ng pinto, nandoon si Dicoy. May dalang maliit na kahon. Pwede ba kitang ligawan ulit? Ano na naman to, Dicoy? Di ba sinabi kong tapos na tayo? Sinabi ko naman sa'yo. Mahal kita. Hindi kita pwedeng hayaan na lang basta. Kung mahal mo ako, bakit mo ako niloko? Dahil duwag ako. Tanga ako at alipin ako ng utang na loob. Alam kong sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo, Lina. Pero sana mabigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mabawi ako. Mabawi ako sa'yo. At gagawin ko ang lahat para bumalik ka. Tahimik akong nakatitig sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ko pa ba siyang pagkatiwalaan. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay ang hindi ko may kakaila. Mahal ko pa rin siya. Makalipas ang ilang taon, hindi ko na kailanman binalikan ang baryo. Sa kabila ng lahat ng sakit at galit, pinili kong bigyan ng isa pang pagkakataon si Dicoy. Hindi naging madali ang proseso. Matagal akong nagduda. Matagal kong itinakwil ang lahat ng kanyang paliwanag. Pero hindi siya sumuko. Paulit-ulit niyang pinatunayan na kaya niyang baguhin ang sarili niya. Na hindi niya ako iiwan at na kahit kailan, hindi naging kasinungalingan ang pagmamahal niya sa akin. At sa huli, bumigay rin ako.
Dahan-dahan kaming bumuo ulit ng buhay na malayo sa lahat ng pangamba. Isinara ko na ang pahinang iyon ng aking buhay. Ang baryo, ang mga aswang, ang sakit ng nakaraan. Hanggang isang araw ikinuwento sa akin ni Dikoy ang huling nangyari doon. Wala nang natira sa baryo. Nagpatuloy pa rin ang mga aswang kahit wala na si Maya sa baryo. Unti-unti isa-isang umalis ang mga tao. Iniwan nila ang lupang tinubuan ng kanilang mga ninuno at lumipat sa mga bayan at syudad kung saan mas ligtas ang kanilang mga pamilya. Si Maya naman, hindi ko na siya muling nakita. Pero ayon kay Dikoy, masaya na siya ngayon. Isa na siyang normal na tao. May sariling buhay na malayo sa dilim ng kanyang nakaraan. Kasama pa rin ang asawa at ama-amahan niya. Habang kami ni Dikoy, nandito na kami ngayon. Malayo na sa bangungot ng baryong yon. May mga sugat pa rin sa puso ko na hindi na kailanman maghihilom. Pero natutunan kong mabuhay muli. Marami pong salamat sa lahat ng nakinig sa channel ng Sitio Pangil sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ako po si Lina. At hanggang dito na lang.